Iyon na mga ka-DIY. So meron tayong panibagong i-upload na video or gagawin natin ito ng vlog dahil ito ay request sa atin ng isang ka-DIY. So shout out sa iyo May Lloyd. Bali siya po yung dating customer ko rin sa ipinabil niya sa akin na 120 EHE battery. Ngayon meron siyang shunt na nabili sa online. Yun ay 200 ampere. Ngayon gusto niyang malaman kung paano ang connection. So kahit na meron kasing diagram kagaya nito, kahit na medyo may diagram na tayong basihan, minsan tayong mga Pilipino kahit nakikita na natin yung diagram ay hindi tayo basta-basta gumagawa hanggat walang nakikitang basihan na gumawa. Ngayon para mas lalong maging confident si ka-DIY sa kanyang bubuuing PCEM o yung PCM15 ay gagawan po natin ng actual connection or video or vlog para mas confident siyang magawa niya at masundan niya yung step by step ng ating gagawing connection ng ating PCM. Ayan, lumalabo pa mga ka-DIY. So bago natin yung simulan, ipapakita ko muna yung wiring diagram ng ating gagawin. Unang-una mayroon tayong halimbawa dyan na battery. Yung battery na yan mga ka-DIY, push mo nga muna para mas yan, ulitin ko, medyo malikot ang camera ko. Yung battery na yan, halimbawa ayan yung battery natin, zoom natin ng kaunti, ayos natin, ibaba natin. Ayan. Kung makikita nyo dyan mga ka-DIY, yung kulay red, positive side, ayan po yung connection pupunta sa PCM natin. Ito yan. Ngayon, itong positive line papunta yan doon sa may load o sa may output. Yan papakita ko muna sa inyo yung negative connection ng battery papunta rin doon sa PCM. So sa madaling salita, bibigyan natin ito ng supply. Ngayon, kung gusto nating sukatin yung mga nakaload o yung mga nakakabit sa yung negative positive load side, kailangan natin padaanin sa shunt. Ang halimbawa natin na shunt is 50 ampere dahil 50 ampere yung ating iba-vlog ngayon. Ngayon, sa pamamagitan ng pagbablog ko na to mga ka-DIY, isa sa inyo ang makakakuha ng basihan kung gusto nyong gumawa. Alam nyo naman, nagbebenta ako nito. Pero kahit na nagbebenta ako nito mga ka-DIY, isinishare ko pa rin dahil gusto ko ay lahat din kayo makakuha ng idea at matuto at isama nyo sa inyong solar setup. So simulan natin ang pagpapaliwanag. Kahit na meron kasing diagram mga ka-DIY, meron tayong mga ka-DIY na naghahanap talaga ng actual video. Lalo na si Sir, hindi naman siya talaga lihiti mo na sabihin na natin professional so kumukuha lang din siya ng tamang impormasyon kagaya sa akin. Kung iniidolo niya ako, maraming salamat so lahat naman kasi tayo kailangan marunong din sa ganito. Halimbawa, ang isang halimbawa nga yan, ito meron na tayong diagram pero naghahanap pa rin tayo ng tulong o kaya yung maging confident ka sa sarili mo na gagawin ko yun kasi nga meron ding gumawa at actual pa, di ba? So step by step ipapaliwanag ko muna. Dito nasupplyan na natin to yung PCM. Ayan, kung makikita niyo mga ka-DIY, sinupplyan niya ito para mag-on. Ngayon, para ma-reading natin yung mga nakaload at masukat kung anong capacity, kung ilan yung amperahe, ilang ohms ng battery, or ilang ohms din lahat-lahat ang dumadaan or nagagamit po sa PCM. Ngayon, kung na-connection na natin yung PCM, meron dyan na kulay blue na wire. Yan naman ay papunta pa rin sa connection ng negative dahil kailangan niya rin supplyin yung sa shunt or yung sa reading ng parameters. Tapos tayo sa kulay blue. Yung kulay yellow naman mga ka-DIY, ito naman din yung isa pa sa katulong para ma-reading niya yung current o yung kung anumang parameters na dapat niyang ma-reading. Yung negative positive, ito laki kasi ng panturo ko. Itong negative positive na to ay para sa connection ng battery kung gusto mong mag-built-in ng battery, pero hindi ito karamihan ginagawa ng marami, pero hindi rin natin yan gagawin, di ba? So pare-parehas na tayo. Ngayon
ang connection natin sa load side, kung nakuha na natin yung sa negative connection, tatalon tayo sa shunt, pupunta tayo dito, no? So ito na nga yan. Ngayon, pupunta ito sa negative at dito tayo kukuha ng load. Sa pamamagitan ng shunt, makukuha natin yung reading. Ngayon, mahaba ang video na to mga ka-DIY, kaya kung interesado ka, matutunan, kahit na meron na tayong diagram na nakikita dyan, gagawin pa rin natin yan ng video actual para mas makonfident yung mga baguhan na hindi basta-basta nakakaintindi ng diagram. Kung kaya namang sundan yung step by step sa video, yun yung pwede nating gayahin, pagbasihan. Kung meron mang mali, pwede kayong mag-comment dito, o kung meron mang kayong mas magandang suggest, pwede rin kayong mag-comment dito. Uulitin ko lang, itong ginagawa kong ito mga ka-DIY is pagbabahagi dun sa baguhan. Kaya kung meron mga magko-comment na negative at sa tingin mo tama yun sa'yo, ilatag mo ang iyong idea. Yun lang. So sana nakatulong ako sa ganitong impormasyon, ano? So start tayo mga ka-DIY. Ayan, simulan natin mga ka-DIY. Kung merong diagram, meron din tayong actual video, no, kung paano step by step ng gagawin natin. Kasi may mga ka-DIY tayo na kahit na may diagram na talaga ay hindi basta-basta nako-confident na gumawa. Kaya yung request ng ating ka-DIY, so dapat hindi ko naman siya bibigyan ng time. Yun nga lang, gusto niya talagang gawan ko, at yung pagsabi niyang gusto niyang gawan ko, bibigyan niya raw ako ng kahit pang merienda sa madaling salita. So ako naman, may mga nagre-request naman talaga nito. Yung nga lang, parang naipon na yata yung gustong matutunan, o kahit nga merong diagram, ano, may mga gusto kasi na nagre-request na gusto daw gawan ko siya ng diagram or yung vlog o yung video. So eto tayo mga ka-DIY, dahil nag-ipon-ipon na yung request nyo, so simulan natin, ano. Kahit alam natin na busy tayo, magbigay tayo ng kaunting idea doon sa mga gusto ring matutunan kung paano ang connection nito at kung paano ba ginagawa yung ating mga tinatawag na PCM15. Yung isang halimbawa nga dyan mga ka-DIY, yung ginawa kong ano ba yun, mga ginawa ko dating PCM na napapakinabangan sa kanyang mga solar setup gaya nito. Ayan. Pero hindi ito ang topic natin. Hindi yan ang topic natin mga ka-DIY, ha. Hindi kanya. So ganito lang ang kalalabasan niya kung sakasakaling gusto niyo rin gumawa. Ito yung isang basihan natin para magkaroon kayo ng ganitong device para sa inyong solar setup. So ngayon, simulan natin mga ka-DIY. Ang una nating hahawakang wire, isusum ko muna. Zoom in, zoom out. Ayan. Ang una kong hahawakan mga ka-DIY is yung kulay red na wire. So bago yan, isum muna natin at iklaro natin kung ano yung dapat nating pagsuksukan ng wire. Kung malinaw mga ka-DIY, diretso tayo, no? Meron dyang mga butas, so dyan natin isusuksok yan. Pero bago natin isuksok yan, kailangan nating pindutin o diinan yung bawat may pagitan na to. So simulan natin. Ang una kong hahawakang wire mga ka-DIY is kulay red. So medyo i-zoom out na natin at sasabihin ko na lang. Ang una nating hahawakan is yung kulay red. At kung gagawin nyo na nga ito in actual at medyo hindi aabot sa inyong paglalagyan setup, habaan nyo yung wire nyo. At ang isang tips ko dito, kung ano yung haba ng pag nabalatan na wire, ganun din yung gayahin nyo. Ang isang halimbawa niyan yung ganito. Ito, halimbawa, meron tayong binalatan na wire, ganito po siya kahaba. Ayan. Ayan. So parehas, no? Hindi pwedeng magbabalat ka ng sobrang iksi at sobrang haba dahil baka magdikit naman. So kung ano yung haba nito, dapat yun lang din yung gayahin mo nakalitaw na wire. Ang isang halimbawa niyan, ito. Ayan. So okay na tayo dun, ano? So simulan natin. Ang una nating gagawin is yung kulay red. Zoom in natin ng konti. Ayan. Ang una kong hinawakan mga ka-DIY is yung kulay red, at ang una nating sasalpakan is yung connection para sa supply ng PCM. Yan, so yung unang butas, doon ko siya isinaksak. Pag tinusok mo siya, sabay pasok doon sa butas. So,
Yan ang una. Sa pangalawa, ang kukuhanin yung wire is yung kulay black. Yung kulay black mga ka-DIY ay supply pa rin para sa battery. Papunta pa rin itong battery ginagawa natin. Ayan, susubukan ulit natin ano. Yung sa pangalawa is yung sa battery. Negative. So, tuloy natin. Suksuk ko. Diinan ko. Ayan, so sa pangalawa, meron na tayong connection. At yung pangatlong wire, ang hahawakan yung wire naman is yung kulay blue. Yan, yung kulay blue na mga ka-DIY. Tandaan nyo, no? Kulay blue. Sa pangatlo po yan. Ayan. So, nakakatatlong wire na tayo. At yung pang-apat, mga ka-DIY, is yung kulay yellow. Sunod-sunod lang, hindi kayo malilito. Yung nakikita nyo ditong bakante, itong bakante na to, ito. Yan, hindi natin yan gagalawin. Kasi iyan, sa mga may built-in o nagbi-built-in ng battery, pwede dyan ikabit dyan. Ngayon, susundan na natin yung wiring diagram, ano? Sabi ko nga, kung merong wiring diagram, dapat meron pa ring actual video para mas lalong maintindihan at dun sa mga gusto nga gumawa, mas magiging confident nga dahil merong basihan. So, okay na tayo sa PCM15, ano? Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung connection naman sa battery para mas 3-in-1 na, no? So, kung ang ginamit natin PCM ay PCM15, kung ano man yung mga PCM nyo dyan, same lang ang connection yan, mga ka-DIY. So, dito na tayo. Ayan, tuloy tayo mga ka-DIY. Kung dito naman ay hindi pa natin nakukoneksyonan, ito naman ang isusunod natin, no? So, itaas ko yung camera ko. Okay, tuloy tayo mga ka-DIY, ano? Ayan, so yung positive wire, i-separate muna natin. Kasi yan ay supply para sa battery. So, huwag nyo muna itong intindihin mga ka-DIY. At yung kulay black naman na wire, ay isunod na natin, ano? So, kulang pala ako dito ng terminal lag. Lagyan ko muna. So, tuloy tayo, no? Nilagyan ko siya ng terminal lag. Pero yung kulay yellow na to is negative po yan, ha? Wala pa kasi yung available na black. Kaya, yellow ang nilagay ko. So, baka malito kayo. Okay, tuloy tayo mga ka-DIY. Medyo binaling ko yung camera. Gawa ng kailangan. Pati kasi yung sa pagtornilyo. Alam nyo kung saan ko ikakapit, ano? Zoom natin. Ayan. So, kung sineparate natin muna yung kulay red, unahin na natin yung black na wire. Ayan. So, yung kulay black na wire mga ka-DIY at yung kulay blue na wire ay pagsasamahin na po yan. Pagsasamahin na po yung dalawa na yan. Dito po yan, ha. Para dun sa ating ka-DIY na nagtatanong kung paano connection, ang sagot ko merong diagram. Pero dahil gusto mo yung gawa natin ng actual ito, so gawa natin ng actual video connection dahil ito yung isa sa mga gustong matutunan ng mga ka-DIY na doon sa mga followers ko, no? Kasi meron naman talaga nagbablog nito sa YouTube. Yung nga lang, kung nandito kayo sa akin at gusto nyo makita sa akin yung ganitong connection, so sa akin nakikita nyo. Ayan mga ka-DIY, kung mapapansin nyo, nagsama na yung nagsama na yung blue and black sa isang connection ng negative side ng shunt. So sana nakuha nyo mga ka-DIY. So tuloy natin mga ka-DIY, pagkatapos natin dun sa pagsamahin yung yellow at yung red na terminal lag, dito naman tayo sa panghuli. Yeah, so ikakabit ko muna, no? Napakadali lang naman itong sundan mga ka-DIY. Ayan, ang ating connection sa ating PCM15 para sa mga baguhan at nangangapa pa, kahit merong diagram ay nahihirapan kayo. So yan yung ating yan yung sagot ko, no? So ganito mga ka-DIY, wag na tayong gumamit ng battery, ihahalimbawa ko na lang. So kaya tayo merong ginamit na coupon band kasi ayan yung ating magiging susundan, ano? So pagpasensya nyo yung 12 volts battery ko, i-drawing ko lang. Ayan, tuloy natin mga ka-DIY. Bali, ang isang halimbawa natin na kung kayo man ay naka 12 volts or 24 volts o anong voltage man ng ginagamit nyo, ito yung ating example na battery. Meron tayong shunt at sa kabila wala pang connection. So magkabilaan wala pang connection. Lalagyan natin ng connection ngayon
sa pamamagitan ng pagdrawing dahil sabi nga wiring diagram at may actual video, no? O eto, meron tayong positive. Saan ba natin to ilalagay? Etong positive wire mga ka-DIY, dito po yan isasama. Halimbawa, itong positive wire na to, halimbawa, yung positive wire na to ay dito na yan, ano? So, iipit ko na halimbawa, yan napunta dyan yung positive ng PCM. Sa madaling salita, meron ng supply yung ating PCM. Meron ng supply ngayon, kukoneksyon na natin yung para dun sa shunt. So, ito yung negative, ito yung positive. So, ang mangyayari, kung ito yung connection natin sa shunt, gaganito yan. Pupunta yan dito. Sana makuha nyo mga ka-DIY. Halimbawa, ito yung 12 volts na battery nyo. Tanggalin ko na nga, no? 12 volts battery. Ayan. So, ito yan halimbawa. Ngayon, itong shunt may supply. So, dito ka kukuha ng load side para sa inverter at para sa ilaw. Ngayon, yung shunt mo na to, ito, dito naman yan pupunta. Example, ito, ayan. So, ang mangyayari mga ka-DIY, ito na yung negative, positive, load side mo. Load side. So, dito tayo kukuha ng supply para sa inverter, ilaw, kung ano man mga DC load nyo dan, dito nyo na kukunin. So, madali lang ang diagram mga ka-DIY. So, sana nakuha nyo. Ulitin ko lang ano, yung negative, positive ng battery ay ayan po yung itsura niyan. Ayan, so medyo gagalaw na yung camera natin, ano? Isusum natin. Paliwanag ko pa rin. Bali, yung connection ng shunt pumunta sa negative ng battery. Ito yan. Ayan, so sa negative, para makuha nyo, no? Nalito na tayo dito sa drawing ko, Ayan, so negative ng battery, ayan. Negative. Negative. At positive. Ayan, tuloy ko. Itong negative ng battery pumunta sa shunt. Sinuplayan niya yung PCM. Ayan, may dalawang wire na yan. Pumunta yan doon sa PCM 15. Ito namang positive. Pumunta rin yan dito sa connection ng positive. So, para makuha natin, halimbawa, ito yung red wire. Ito yung red wire, pumunta na siya dito sa connection na yan. So, kuha nyo mga ka-DIY. Medyo hindi tayo expert magturo o maggawa ng diagram, kaya nga, meron tayong actual video, meron din tayong pinapaliwanag. Kung hindi man maganda sa inyo yung pagkaka-deliver ko sa diagram na to, at least meron kayong basihan, at kung hindi nyo maintindihan yung ginawa kong wiring diagram na to, meron naman talagang para dito. Ngayon, kung mas magaling ka pala dun sa mga naisip ko dito, pwede dun sa mga makakapanood, kayo na lang ang gumawa ng sarili nyong version kung paano nyo i-vlog ito. Kasi ako, hindi naman talaga ako expert. Sabi ko nga, nagbibigay ako ng idea, nagsishare ako ng aking mga DIY. Kung may makita man kayo na pwede nyong gawin nyo. Pero ang ayaw ko lang, yung sa tao kasi hindi naman talaga nawawala yung ibabas ka ng gumawa ka na ng ganito. May mga tinatawag talagang magagaling. Kaya doon sa mga magagaling, kung meron kayong mga ideas na pwede nyong ilatag nyo para naman maidagdag sa mga ideas na gusto ring gumawa. O doon sa mga ka-DIY na madagdagan pa yung kanilang kaalaman. Doon sa mga ka-DIY na meron pa palang dapat i-improve. Ngayon, okay na tayo, no? Balik ko lang. Kasi alam ko sa mga makakapanood nito, meron at meron talaga. Nawala ako, no? So, yung connection ng PCM15 nandito na, no? So, sana nakuha nyo. Yung kulay yellow, pumunta naman doon sa kabilang shunt. Ngayon, dito ka nakukuha ng main positive ng iyong load. Kasi kung mapapansin nyo mga ka-DIY, yung negative ko pumunta rito sa shunt. Tumalon siya doon. At eto na, ang main positive mo. Ngayon, yung main positive natin, pinapunta natin dito. Para magtugma o maglapit yung dalawa, main positive ng battery ay eto na rin yan. So, dito tayo kukuha
ng load side. Para doon kay Sir May Lloyd, ito po yung diagram kung magulo. Kung medyo hindi mo naintindihan yung sinasabi ko, meron ka pa ring basihan sa diagram. Medyo mabagal din naman yung pagtuturo ko, kaya sa tingin ko makukuha mo yung step by step na ginawa ko. Kung ano yung unang wire na hinawakan ko, pangalawang wire na hinawakan ko, yung pangatlong wire na hinawakan ko, pinagsama ko sila. At ito ngayon, at yung pang-apat na wire na hinawakan ko, inilagay ko nga dun sa last negative connection. Ayan. So, hindi ako expert mga ka-DIY magturo, pero kaya kong i-share yung idea ko. Ayan. Kaya kong i-share yung idea ko, pero hindi ako expert magturo. Ayan. So, wag na natin itong intindihin, ano? Kasi hindi tayo nag-actual. Pero, para mas lalo nyong maintindihan, sabantalayan na natin yung pagkakataon. Ayan, ituloy natin mga ka-DIY. Bali, ito no, para mas lalong niyang nakita kung gumagana ba talaga yung wiring natin. Ito yan mga ka-DIY. Yung wire kanina, kung mapapansin nyo maiksi, no, ngayon, ginamit ko na siya, pinapunta ko na siya sa supply ng battery. Ayan, ito yan mga ka-DIY. Yung dulo ng wire, ito. So, ito na. Ito na rin yung nandito. Ito na yan. Ito na yan mga ka-DIY. Yung positive ay ito na yan. Yung negative, ito naman yan mga ka-DIY. So, iharap na natin para mas maintindihan nyo. Ayan, gumana yung ating hinalimbawa. Ito naman ngayon yung negative. Ayan, papunta dito. At ito na yan. Ayan, babalatan natin para malaman natin kung gumagana yan. Ayan. So, ito yan, ano? Ngayon, yung positive, ito naman yan. So, ito na yung dalawa na connection natin. Meron na akong itinuro nito pagdating sa parameters, pero pag may time ako, i-upload ko sa Reels para mas maintindihan nyo pa. Ayan yung connection, yung papunta sa battery. Ito naman yung sa load side ng battery, at ito nga silang dalawa. Ito po yung battery, oh, mga ka-DIY. Para mas maintindihan nyo, ito po yung battery. Ayan. Ayan. So kung merong comment dyan, pwede kayong magtanong, ano? Kung may hindi kayo naintindihan dyan sa video na yan, pwede kayong mag-comment. Dahil ito naman ay pagbabahagi ng ating mga ginagawa. So share natin, no? Baka makatulong ako sa problema yun sa diagram na yan. O, ayan, ginawa na natin, ano? Ayan, so gumagana siya. Dito, sa pamamagitan nito, nakikita nyo dyan yung current, yung ilang watts yung nagagamit nyo sa appliances nyo, at kung ilan yung capacity ng battery nyo. Ayan, at nakalagay dyan 100%, pero hindi pa yan na si-set. Ayan yung susunod nating i-vlog ng ka-DIY. So ngayon, dahil gumagana naman na yan, wala naman na siguro tayong dapat pang pakita dyan, ano, dahil gumagana naman. Maliban na lang sa load side. So sabi ko nga, nandiyan yung pagkakataon, di samantalayin na natin, ano. Ayan, so may hawak-hawak kong bumbilya. Nakalagay dyan 12 volts only, at ito ay may firefly na tatak. Ngayon ite-testing natin. Dito, set muna natin, ano, long press. Tingnan natin yung ampere. I-set natin siya 50 dahil naka 50 lang naman ako. Ayan, so tuloy tayo, no. Wala kayong nare-reading na wattage. Wala kayong nare-reading na wattage. So susukatin natin kung 12 watts ba talaga yung bumbilya na to, no. Sukatin natin. Tingnan natin sa monitor kung talagang 12 watts ba talaga yung marireading niya. Ayon sa PC M50 na to, ang load wattage dito is 10.2 watt. So sa madaling salita, siguro kung mag-iinit pa ito, posible nga naman na umabot ng 12 watts yan. So 12 watts po yung ilaw. Ayan, so nakita nyo na mga ka-DIY, no? Ganyan po yung connection natin. At kapag ka
may load nga yan. Ayan yung itsura niya, oh. May tinatawag na 70 mAh, so yung kanyang milliamps, 10 watts. Ayan, so ganito ang mag-compute yan mga ka-DIY. 10.3 times 13.2, ang lalabas yan is 77 8. Basta ito yung lalabas yan, yan yung kanyang current, ano. At yung capacity niya, kinakain niya na is 18 mAh, milliamp hour. Yung ohms, 16.7 ohms. Yan, naka 100% pa rin. At tumatakbo na yung oras. Ayan, nakaka 1 seconds o ano ba to? 1 seconds? 1 minute? Nakaka 1 minute na tayo mga ka-DIY. Ayan, so ganun lang ano. So kapag sa loob ng ilang oras ng paggamit nyo, kung ilang araw man yan, dito nakikita rin naman yan kung ilan na yung nakukonsumo nyo sa watt hour. Ayan, so kung halimbawa nakapag-test ka ng ilang oras na, dito makikita mo yan kung ilan na rin yung watt hour na nagagamit mo. Kasi kino-convert niya pa yan. Ayan, so nakuha mga ka-DIY, no? So sana natulungan ko si Sir sa kanyang malit na problema. At kaya ko rin naman ito ginawang diagram at binigyan ng time ito mga ka-DIY dahil request niya talaga to. Dahil nag-usap kami kagabi, mag-a-avail siya sana sa akin ng PCM 15. Ang problema lang, meron siyang PCM 15 na 200 amps. Magpapagawa siya sana sa akin. So nabanggit niya sa akin na meron siyang PCM 15 na hindi nga magamit. Hindi niya magawa. Ngayon, ginawan ko siya, nag-request siya kung pwedeng gawa ng diagram. May diagram naman, sabi ko, sir, may diagram po yan ang sabi niya sa akin, iba pa rin. O iba kasi yung merong basihan at sa tingin ko, ang pinopoint ni ka-DIY, iba pa rin kapag meron kang nakikita. Bukod sa may diagram na, para pampalakas loob na ikaw talaga yung magagawa mo talaga yung gusto mong gawin dun sa diagram na yon. Kaya humihingi siya ng idea o yung step by step. So siguro nasusundan mo naman siguro yung diagram na ginawa ko or yung wiring connection ko dahil hindi naman tayo matulin doon sa pagbablog. Kaya ayan ang PCM 15 ngayon. 'Di ba? Kung marunong na kayo nito, kung marunong na kayo mag wiring connection yan, kung sa tingin nyo mapapa-improve nyo pa yung gawa nyo mga ka-DIY, pwede nyo pagkakitaan yung ganyang talento. Pwede nyo pagkakitaan yung mga ginagawa nyo. Kagaya nung hinahalimbawa ko yung sa akin. Kung kaya nyo gumawa kayo. Sa tingin nyo merong bibili ng DIY nyo, ituloy nyo lang. So, bakit naman daw ako nagsishare ng idea? Tapos nagbebenta ako. Di ba hatak nga yun sa customer kasi bukod sa nakakatulong ka na sa gustong gumawa, hinahatak mo at nagkakaroon ka ng points at nagkakaroon ng tiwala sa iyo yung mga nakakapanood dahil bukod sa nga nagbebenta ka na, ay yun nga, di ba? Hindi ka lang basta nagbebenta, nagbibigay ka pa ng idea. Ayan. So, di ba ganun tayo mga ka-DIY kahit na medyo hindi naman tayo kagaya nung iba dyan na umangat na sa buhay, ay nandito pa rin ako. Sabi ko nga, palagi akong newbie. Yun ang sasabihin ko, palagi akong newbie kahit na medyo may kaunting akong alam, may kaunti akong dunong, at least hindi ko yan pinagmamapuri mga ka-DIY. Ang akin lang, sinishare ko yung aking idea na pwedeng mapakinabangan at pwede kong pagkakitaan. Ngayon, kung gusto nyong tularan yung ginagawa ko, mas maganda para pare-parehas na tayo at marami na tayo. Sa madaling salita, hindi na ako mahihirapan gumawa ng marami dahil meron na akong katulong. Hindi ako nagdadamot mga ka-DIY. Ayan, so sabi nga ng ating ka-DIY, masiyahan na tayo kung sa papiso-piso, kung kumikita ka ng piso, ay tanggapin mo na yan. Kasi pag naipon ng piso mga ka-DIY, lumalaki. Kung maraming piso ang magpagawa sa akin, maraming customer, so lalaki. Kaya hindi naman ako naghahangad ng ganong kalaki. Kaya nga sabi ko,
kaya nyo yung labor ko, di doon kayo. Ayan. Pero, huwag nyo sasamantalayin yung pagkakataon na porket mura na nga yun sa akin, ay nandyan naman ako, nandyan naman si Raven. Hindi, kailangan ingatan nyo rin yung gamit nyo para tumagal, di ba? Kasi yung abala niyan tsaka yung expenses, syempre sa inyo po yun mapupunta, sagot nyo po yun. Kaya ayan yung sagot ko sa kwento ko na nag-vlog ako. Ayan yung kwento ko na nag-vlog ako, mga ka-DIY. Ayan, so hindi tayo expert sa vlogging pero kaya kong mag-vlog. Ayan, so sa mga gusto ring gumawa at siyempre magpagawa ng PC M15, marami na po tayo na-release nito. Ilan na ba yung naipadala ko nito? Bukod dun sa DC extension, meron pa tayong hindi natatapos. Ayan, DC extension mga ka-DIY, PC M15 with charging para sa cellphone mo. At siyempre, masusukat mo ang iyong battery. Kung ano man yung nabili mong battery, kung sa akin mo man nabili yung battery na yan, ngayon, malalaman mo na ngayon dyan kung ilan ba talaga ang capacity ng battery mo. Kagaya nito mga ka-DIY, ilan ba ang capacity nito? So hindi ko pa yan nasusukatan, pero malalaman ko yan sa pamamagitan nga ng PC M15. Ngayon, ulitin ko lang sa mga nakabili sa akin ng battery, kung ilan buwan na yan, huwag kayong mag-i-expect na ganun pa rin yung kataas, ano? Posibleng may ganun, pero ang kukunin yung cutoff, yung ayon dun sa nominal voltage. Kung gusto nyo isagad yung karga ng battery para malaman nyo talaga kung ilan yung pinaka maximum ng inyong capacity, pwede naman. Pero pag ganon, di ba dapat ini-estimate mo na, kunti na lang pala. Kung sa bagay, nagamit ko na to. Kung sa bagay, ilang buwan na rin sa akin to. May mga ganun di ba? Yung life cycle ng battery mga ka-DIY, nagbabawas din. Kaya wag nating isipin na 100%. Pag sinabi ko ba, o sa albawan na lang, nakabili ka sa online, pag sinabi niya bang 100 EH yan, kahit second hand na, maniniwala ka bang 100 EH pa yun? Siyempre second hand na yun, gamit na yun. Diba? So ngayon, ang sagot na lang sa katanungan mo, ilang kaya ang capacity talaga ng nabili ko kay Raven dun sa kanyang battery? So kailangan mo ng PC M15. Ayan, so kung naghahanap din kayo ng patunay kung talagang may mga legit tayong ginawa na ng capacity, nandyan po yan sa aking mga reels. Ayan, so kay sir na taga Baguio, tenga ang iyong LBD with PCM 15. Ayan, so ito naman, pinagawa ito sa atin ni sir o ipapagawa sa atin ni sir kasi minsan hindi niya talaga maiwasan na hindi malagyan ng over discharge, kaya nag-request siya na lagyan ng LBD para sa mga load side lang. At kung sa inverter naman, meron naman siguro siya separate na LBD. Ayun, at ang pinakamainam talaga doon is hindi mo mapabayaan na si BMS mismo ang magka-cut off ng iyong battery. Mas maganda, sabi nga nila, mas maganda ikaw ang masunod sa setup mo pagdating sa discharge. Yun ang sabi nila. Ang sabi ko naman, syempre setup mo yan, ikaw masusunod dyan. Ayan lang mga ka-DIY, pinakita ko habang nagbablog tayo, sinama ko talaga yun Ayan mga ka-DIY, bali pinakita ko sa inyo yung diagram natin ito. So kung marami ang nakapanood dun sa LBD module, kung sino po ang nakapanood dun, pa-comment po dito. Ito na naman mga ka-DIY, mahaba rin yung video ko, pero sa tingin ko nakakuha kayo o sana nakakuha kayo ng idea dito sa aking ginawang video. Medyo boring din ako mag-upload, wala akong mga pa-effects na ganito, na pa ganun, pero kung klarado naman yung pinapanood nyo sa akin at may intindihan nyo, mas maganda. Ulitin ko lang, kung sino po yung nakapanood ng LBD module, ay pa-comment dahil isa rin po yan sa humatak sa akin para ipagpatuloy ko yung pagbablog ko. Kasi marami pong nag-comment doon at marami din po ang nakapanood. So pagka ganun mga ka-DIY na nagbablog ako, masaya na ako yung marami akong nakikitang nanonood doon sa video ko. Ayan, maraming salamat sa inyo mga ka-DIY. Sabi ko nga support natin ng bawat isa at more blessings sa ating mga ka-DIY. Ayan, maraming salamat sa mga sumusuporta kay Raven Driver.
sa mga kapwa ko DIYer at sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. Maraming salamat mga ka-DIY. Shoutout sa inyong lahat mga ka-DIY.